Andito nga tayo sa katimugang bahagi ng Cavite na tinaguri ang second summer capital ng Pilipinas, ang Tagaytay. Pinuntahan natin ang isang mansyon na ipinatayo ni Ferdinand Marcos sa kanyang panahon. Ang mansyon ay natayo sa isang pinakamataas na bundok ng Cavite, ang Mount Sungay. Bakit nga ba ito hindi natuloy? Ito nga ba ay may kaugnayan sa pagkamatay ni Ninoy? Alamin natin ang kwento ng mansyong ito. Isang magandang araw na naman sa inyo mga Kamindurahin TV. Andito nga tayo sa Silang Cavite at mula nga dito ay maglalakbay tayo ng halos 10 kilometro para dun sa ating destinasyon. Alam niyo ba kung sino ang nagtatayo ng Palace in the Sky at kung bakit ito ipinatayo? Yan ang ating aalamin, kaya muli samahan niyo ako sa biyahe ko. Mga Kamindurahin TV, kapag ka dito kayo dumaan sa Aguinaldo galing Manila at dumating kayo dito sa roundabout na ito ng Tagaytay, kunin nyo lang yung kaliwa, dire-diretso na ito sa Palace in the Sky. Para dun sa ating mga Kamindurahin TV at iba pang mga viewers na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at pakihit yung ating notification bell para ma-update ko pa kayo sa ating iba pang mga vlog. At bago nga tayo dumiretso sa taas ay kailangan muna nating magbayad ng parking fee dito sa lugar na ito. Itong nakikita ninyo ito mga Kamindurahin TV, ito yung kanilang parking area dito. Hindi na pwedeng iakyat yung sasakyan mismo dun sa itaas. So mga Kamindurahin TV, andito na nga tayo sa area at papasukin natin itong Palace in the Sky o mas kilala ngayon sa People's Park in the Sky. Alamin natin kung ano yung naging history nito sa loob para makita din natin kung ano na yung itsura ng Palace in the Sky. Tara, pasukin natin. Ito ang entrance fee. 30, dalawa. Ano pa sir yung babayaran pagkatapos ito? Sa jeep? Magkano bayad sa jeep? Pagka dalawa lang kami. Okay. Thank you. So ito na yung ating ticket. Dahil sa dalawa lang tayong sasakay, 50 pesos yung ibabayad. Magsasakay na tayo para hindi na tayo maglakad. Baka pwede ka magsabay dyan kuya, okay lang, magsabay ka dyan para marami pasahero. Wala namang problema mga Kamindurahin TV kung ito ay ating lalakarin, hindi naman siya ganun kalayuan. Kaya lang, dahil sa tayo nga ay na-traffic kanina, tinamad na tayong maglakad papunta nga dito sa itaas. Dahil sa birthday mo kuya, hindi na ako kukuha ng sukli. Ha? Okay, thank you, thank you. Dekada 80 nang madiskubre ng Marcos administration ang lugar na ito at nag-decide ang dating unang ginang Imelda Marcos na magtayo ng mansyon sa mismong itaas ng lugar na may 360-degree view. At plano rin ng Marcos administration na dito na nga i-accommodate ang pagbisita ng Presidente ng Amerika na noon ay si President Ronald Reagan sa buwan ng Nobyembre taong 1983. Dinalhan ng mga heavy equipment at agad ngang ipinabuldoser ang lugar para nga ito ay patagin. Agad pinasimulan ang konstruksyon taong 1981 at sa pilitang inilikas ang mga magbubukid na nakatira doon. At sa kaparehong taon ay uuwi din ng Pilipinas ang dating senator na si Ninoy Aquino petsa 21 buwan ng Agosto 1983. Lumapag ang eroplano ni Ninoy sa Manila International Airport. At sa hindi nga inaasahang pangyayari ay dito napatay si Ninoy. Pagkatapos ng halos 2 buwan na pagkamatay ni Ninoy Aquino, petsa 4 October 1983,
nagpalabas ng isang anunsyo ang The New York Times na kailangan ng presidente ng Amerika ay nasa Washington ng parehong petsa. Pero may lumabas ding balita na ang principal factor kaya na-decline ang pagbisita nga ng presidente ng Amerika sa Pilipinas ay sa isyong political instability ng gobyerno ni Marcos. Dahil nga sa pagpatay sa opposition leader na si Benigno S. Aquino Jr. sa Manila International Airport. Dahil dito ay mabilis na nag-utos ang Marcos administration na ihinto ang konstruksyon ng nasabing mansyon. Ito ang naging dahilan kaya naiwang nakatiwangwang ang nasabing mansyon. Ang sana ay isa sa pinakamagandang instruktura dito nga sa lalawigan ng Cavite. Sa ngayon, ang Palace in the Sky ay naging People's Park in the Sky at nag-soft opening nga ito noong buwan ng Agosto 2007. Kasabay ng Kadayawan Festival noong December 15, 2007 at ito nga ay tinawag na People's Park na kung saan ay napili sa may 900 entries na pa-contest ng city government ng Tagaytay. Ang People's Park in the Sky na ngayon nga ay nasa tuktok ng Mount Sungay ay pinakamataas na bundok sa lalawigan ng Cavite at nagbibigay ng 360-degree na tanawin ng Cavite ng mga karatig na lalawigan gaya ng Batangas, Laguna hanggang sa Maynila na may distansya na halos 50 kilometers. Pagkatapos nga nating pasyalan ng itaas at sa ating pagbaba ay mga vendors ang bubungad sa atin. Hindi naman kayo mag-aalala na pumunta rito nang wala kayong dalang pagkain sapagkat marami kayong mabibili dito. Ito yung pinakang park sa itaas mga Kamindurahin TV. Kung sakali naman na umulan ay marami kayong masisilungan dito. Bukod sa napakataas ng iyong pwestuhan dito nga sa lugar na ito, ang isa sa pinakamaganda dito ay ang malamig na klima. Bago nga natin tapusin ang ating vlog ay nais ko munang i-shoutout yung ating mga bagong subscriber na ating mga nakilala dito mismo sa lugar ng People's Park in the Sky. Taga saan kayo sir, ma'am? Dumaguete. Dumaguete. Oriental, binabati namin dyan yung mga Bacoor. Bacoor na sa Leno family, mga buwan dagat family. Saka sa Cebu. Sige sir, salamat. Ako? Mga taga saan kayo ma'am? Quezon City! Quezon City! Wala ba kayo siya shoutout? Ay, shoutout naman dyan sa akin! Rosemary! Shoutout naman! Yes! Nagkagulo na. Bro, anong pangalan mo? Roberto Casimiro. Matagal ka na dito? Mga 4 years. Anong idea mo dito sa Palace in the Sky? Nakalaunan ay tinawag na People's Park in the Sky. Hindi, ang pangkot ko, pinagawa to ni Pangulong Marcos. Papasyal dito si Pangulong Reagan. At hindi nga natuloy. At hindi natuloy. Okay. Bro, thank you, thank you. Bro, mga taga saan kayo? Taan. Taga rito lang kayo, sa baba. Wala ba kayo siya shoutout? Shoutout nga po pala kay kay Renz Perez na nasa barko pa. Ingat ka dyan! Ingat ka doon, tol! Okay, thank you, thank you! Salamat! Bago nga natin tapusin ang ating vlog ay hahanap muna tayo ng ating makakainan dito sa may bandang baba. So dahil nasa dala ng ating pagod mga Kamindurahin TV, papasok muna tayo dito sa isang kainang ito at dito tayo kakain.
po si Papa P. Good morning po. Welcome to Papa P. Ano yung bestseller nyo dito, sir? Lapas Batsoy po, sir. Lapas Batsoy. Ramen, sisig po. Marami pa po iba. Kailan pa, sir, nag-start ang Nag-start? Papa P? Start kami, sir, nung last May lang po. Wala, sir, yung mga menu mo. Sige po, sir. Thank you. Ito nga yung menu ng Papa P Restaurant at very affordable naman yung presyo. Ang resto na ito ay makikita nyo pagbaba nyo lang ng Palace in the Sky. Ang kagandahan dito ay overlooking din yung Taal. Napaka-preskong kumain. Di ko na lang napakita sa inyo dahil nga sa pagod natin. Pero yung lapas batchoy niya ay napakasarap dito sa Papa P. Mga Kamindurahin TV, dito nga natatapos ang ating pag-explore dito sa Palace in the Sky. Nakalaunan nga ay tinawag na People's Park in the Sky dito nga sa Tagaytay. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like, paki-share, paki-subscribe na rin. Maraming salamat.